Isang gabing nagbago ang lahat sa bahay namin sa Laguna. Hello, ako si Maya, 25 taong gulang, at ang kwentong ito ang pinakamatinding pangyayaring naranasan ko sa buhay ko. Hindi ko inakala na isang simpleng gabi lang ang magiging simula ng isang kakaibang paglalakbay, isang gabi kung saan ang mga hangganan ng tama at mali ay naglaho sa harap ko. Nakatira ako sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna, at tulad ng karaniwang araw, pag-uwi ko mula sa trabaho ay inaasam ko na lang ang kapayapaan ng bahay. Pero ang gabing iyon, may kakaibang nangyari na hindi ko inaasahan. Ang simpleng pagpasok ko ng bahay ay sinabayan ng kakaibang liwanag mula sa kwarto ng bisita. Alam kong nandun si Tito Elton, ang aking tiyo na madalas dumaan dito kapag di siya magstay sa hotel tuwing bumibisita siya sa amin. Siya ang kuya ng aking ina, matagal na naming hindi nakikita ng personal dahil madalas siyang nasa Maynila para sa trabaho. Ngunit sa gabing iyon, tila may ibang intensyon ang kanyang pagbisita. Habang papalapit ako sa kwarto, ramdam ko ang kaba at curiosity na nagpahinto sa akin sandali. Nakita ko ang malambot na liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Napaisip ako, bakit may ilaw pa sa kwarto kung gabi na? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng kwarto, si Tito Elton ay mahimbing na natutulog sa kama. Ang kanyang mahabang katawan ay nakahiga ng komportable sa puting kumot na maayos na nakatiklop. Isang kamay niya ay nakatakip sa kanyang mga mata habang ang kanyang malalim na hininga ay nagpapahiwatig ng mahimbing na tulog. Hindi ko maiwasang umiti sa kanyang katahimikan, tila ba ang mundo ay tumigil sa pag-ikot sa sandaling iyon. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan, ang tuktok ng kanyang damit ay bahagyang nakataas, na nagpapakita ng bahagyang nakabukang tiyan at ang sinturo ng kanyang maong. Para bang may kakaibang magnetismo na humila sa akin papalapit sa kanya. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at kahit alam kong mali ito, hindi ko maiwasang lumapit ng dahan-dahan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ang halimuyak ng kanyang pabango, ang malambot na liwanag ng kwarto, at ang tanawing iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas ng loob. Dahan-dahan akong lumuhod sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang mukha na puno ng kapayapaan. Binigkas ko ang kanyang pangalan ng halos bulong, Elton. Tahimik siya, patuloy ang paghinga ng pantay at mahinahon. Nanginig ang aking mga kamay ng dahan-dahang haplusin ang kanyang pulso. Ang init ng kanyang balat ay naghatid ng kakaibang kiliti sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung ito ba ay isang panaginip o isang bangungot, pero hindi na ako makaalis. Habang dumadampi ang aking mga daliri sa kanyang braso, naramdaman ko ang malumanay niyang paggalaw, at isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanyang labi. Pero hindi pa rin siya nagigising. Ang aking puso ay palpitating, puno ng kaba at isang lihim na pagnanasa na hindi ko maintindihan. Hindi ko lubos maisip ang aking ginagawa, ngunit dahan-dahan kong nilapat ang mga labi ko sa kanyang kamay, isang simpleng halik na para sa akin ay puno ng kahulugan. Ang kanyang init at ang amoy ng kanyang pabango ay nagpalutang sa akin. At sa sandaling iyon, nalaman kong ang gabi na ito ay magdadala ng mga bagay na hindi ko pa naranasan, mga bagay na magbabago sa lahat ng aking pagkakaalam. Sa bawat sandali na lumilipas habang nakaluhod ako sa tabi ni Tito Elton, nararamdaman ko ang isang kakaibang tensyon na pumapalibot sa amin. Ang dilim ng kwarto ay nagiging saksi sa mga damdaming unti-unting sumisiklab sa puso ko. Ngunit kahit na ganito ang aking nararamdaman, alam ko sa sarili ko na maihangganan ang lahat ng ito, hangganan na tila unti-unting naglalaho sa bawat paghinga namin. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan kong nilukso ang aking mga daliri pataas mula sa kanyang pulso, sinundan ang linya ng kanyang braso. Ang init ng kanyang balat ay nagpaalala sa akin ng kanyang presensya, na tila ba isang apoy na unti-unting lumalago sa gitna ng malamig na gabi. Hindi ko mapigilan ang sarili kong huminga ng mas malalim habang ang bawat haplos ay nagdudulot ng kakaibang kiliti sa loob ng dibdib ko. Hindi ko matanggap na ganito ang nangyayari, ang pagiging malapit namin ni Tito Elton ay isang bagay na hindi ko inaasahang mararanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon na tila nag-uugnay sa amin sa isang mas malalim na antas. Ang kanyang mukha ay nakahiga ng mahimbing pa rin, ngunit may mga maliliit na galaw na nagpapahiwatig na unti-unting nagigising siya mula sa kanyang panaginip. Nang mapansin kong bahagyang bumuka ang kanyang mga mata, napuno ako ng kaba at kaba na halos hindi ko matiis. Ano kaya ang isipin niya kapag makita niya akong nandito? Ano kaya ang magiging reaksyon niya?
Ngunit bago ko pa man maisip ang mga iyan, narinig ko ang mahinang bulong mula sa kanya, na parang isang lihim na tinatago sa kadiliman ng gabi. Elton, mahina kong tinawag ang kanyang pangalan na maihalong takot at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumuka, unti-unting tinatanggap ang liwanag ng buwan sa loob ng kwarto. Ang tingin niya sa akin ay hindi ko malilimutan, may halo itong pagkalito, pagkabigla, at isang kakaibang init na nagpaalab sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na marahan akong niyayakap, pinipigilan akong umalis sa tabi niya. Ang init ng kanyang mga palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas at sigla, na para bang sinasabi ng kanyang mga haplos na huwag kang matakot. Ngunit sa likod ng init na iyon, naroon din ang isang lihim na tinatago ng kanyang mga mata, isang lihim na hindi ko pa lubos na naunawaan. Habang ang gabi ay patuloy na yumayuko sa amin, hindi ko maiwasang magtaka kung saan hahantong ang gabing ito. Ang mga tanong sa aking isipan ay nagsimula ng dumami, kung ito ba ay isang pagkakamali, isang lihim na dapat itago, o isang pagsubok sa aming mga puso. Ngunit sa puso ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, ang gabing ito ay hindi tulad ng iba. Ito ay isang gabing magbabago ng lahat sa aming buhay, at wala nang makapipigil sa akin sa pagkakabukas ng susunod na kabanata ng aking kwento. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako napunta sa puntong iyon, nakaluhod sa tabi ni Tito Elton, hawak ang kanyang braso, habang ang puso ko ay tumitibok ng mabilis na parang gustong sumabog. Ang mga tanong sa isip ko ay bumabalot na parang bagyong hindi ko inaasahan. Paano nangyari ito? Bakit ako nararamdaman ang ganito? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa amin? Lumipas ang ilang saglit at unti-unting gumalaw si Tito Elton. Hindi pa rin siya ganap na nagigising, ngunit ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga mata at ang paghinga niyang unti-unting bumabalik sa normal ay nagpapahiwatig na malapit na siyang magising. Ang pagkakataong ito ang nagpapalakas ng aking loob at sa parehong panahon, nagpapalakas ng aking takot. Sa loob ng kwarto, ang mga anino ay naglalaro sa mga dingding, tila ba sumasabay sa ritmo ng aking damdamin, nag-aalab, nag-aalimpuyo, at puno ng pag-aalinlangan. Napapailing ako sa sarili ko. Alam kong may mga hangganan na hindi dapat nilalampasan, ngunit bakit parang nawawala ang mga ito sa akin ngayong gabi? Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo, habang pinagmamasdan ang mukha ni Tito Elton. Parang isang estranghero siya sa gabing ito, isang taong mailihim na hindi ko pa naunawaan. Ngunit may mga sandaling ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga damdaming hindi niya kayang itago. Mga damdaming tila kumakaway sa akin mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nang bumuka ang kanyang mga mata ng tuluyan, tumitig siya sa akin ng matagal. Ang kanyang tingin ay matindi at puno ng emosyon, may halo itong pagkabigla, pag-aalinlangan, at isang lihim na init na nagpapakaba sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang mga salitang nasa dulo ng aking dila, kaya't piniling manahimik muna. Si Tito Elton ay dahan-dahang umupo sa kama, habang ako naman ay nanatili sa tabi ng pintuan, nag-aalangan kung lumapit o umalis. Ang bawat sandali ay parang tumitigil sa oras, at ang hangin sa kwarto ay tila nababalutan ng kuryente na nagpapakaba sa akin. Bakit nandito ka? Mahina niyang tanong na nagpapahiwatig ng pagkalito at pag-aalala. Hindi ko agad masagot dahil sa loob ko ay naglalaban ang takot at ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Hindi ko rin alam, sagot ko sa kanya, habang pilit pinipigil ang mga luha na pumapatak sa aking mga pisngi. Pero narito ako at hindi ko kayang umalis ng ganito lang. Ang mga salitang iyon ay parang isang sumpa na naglatag ng bagong landas para sa amin. Ang gabi ay naging saksi sa aming mga damdamin, mga lihim na unti-unting lumalabas sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero isang bagay ang sigurado ako, ang gabing ito ay hindi lang basta isang gabi. Ito ay simula ng isang kwento na puno ng komplikasyon, pagnanasa, at mga tanong na kailangang sagutin. At sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang isang lihim na umaaligid sa aming dalawa, isang lihim na naghihintay na tuklasin, isang lihim na maaaring magbago ng lahat, o kaya na maisirain ang lahat ng aming inaasahan. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na parang isang pelikula sa likod ng aking mga mata, ang bawat detalye, ang bawat sandali ay malinaw na nakaimprinta sa puso ko. Nagsimula ito sa isang simpleng pag-uwi mula sa trabaho, pagod at nais lamang makapagpahinga sa aming maliit na bahay sa bayan ng Liliw, Laguna. Ngunit nang makita ko ang ilaw sa kwarto ng bisita,
hindi ko inakalang iyon ang simula ng isang gabi na magpapabago sa buhay ko ng lubusan. Pagpasok ko sa kwarto, natuwa ako na makita si Tito Elton na mahimbing ang tulog. Ang kanyang mapayapang mukha ay tila isang larawan ng katahimikan sa gitna ng magulong mundo. Ang kanyang maong na bahagyang nakababa, na nagpapakita ng kanyang tiyan, ay nagbigay sa akin ng kakaibang damdamin, isang halo ng pagnanasa at pagkabihag sa kanyang presensya. Hindi ko mapigilang lumapit ng dahan-dahan, hinahaplos ang kanyang pulso ng may pag-iingat. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay lakas sa aking mga daliri, at sa bawat paghipo, unti-unti akong nawawala sa mundong aking kilala. Ang aking puso ay kumakaba ng mabilis habang nilalapitan ko siya ng mas malapit. Nang unti-unti siyang gumising, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halong pagkabigla at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya ako pinigilan ng yakapin niya ako ng mahigpit. Ang init ng yakap niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan, isang pakiramdam na kahit na marami ang mali sa nangyayari, may isang bagay pa ring tama. Habang nakayakap kami, napansin ko ang mga mata ni Tito Elton na sumisilip ng isang lihim na damdamin, isang pagnanasa na matagal nang itinatago. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumulas sa aking likuran, nagdadala ng init at pangako na hindi ko pa nararanasan sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano naisimula ang mga sandaling iyon, ngunit ang mga labi niya ay dahan-dahang lumapit sa aking liig, nag-iiwan ng mga halik na puno ng pangakong hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang hininga ay mainit at mabango na nagpaikot ng aking ulo sa dami ng emosyon na nararamdaman ko. Ang aking dibdib ay pumintig ng malakas, at hindi ko mapigilang isara ang mga mata, hayaang dalhin ako ng mga sensasyon na bumabalot sa akin. Ang bawat haplos, bawat halik, ay nagdudulot ng apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mga hangganan na dapat nating pangalagaan. Ngunit sa gabing iyon, tila naging malabo ang mga hangganan, at ang aming mga damdamin ay sumabog na parang bulkan na matagal nang nakaipit. Nasa gitna kami ng isang bagyo ng mga emosyon, pagkakabihag, pagnanasa, takot at pag-asa, na hindi ko alam kung paano harapin. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabing ito ay hindi ko malilimutan kailanman. Ito ang gabing nagsimula ng isang kwento na puno ng lihim at mga pangakong kailangang pagtagumpayan. Habang patuloy ang gabi, unti-unting nabalot kami ni Tito Elton ng isang kakaibang init na hindi ko inaasahan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglakbay sa bawat kurba ng aking katawan, habang ang kanyang mga labi ay naglakbay mula sa aking liig hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Ang bawat haplos at halik ay nagdudulot sa akin ng kilabot na nagpapalakas ng aking damdamin. Nasa kama kami ngayon, at ang bawat sandali ay puno ng pagnanasa at pangamba. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, na parang gustong sumabog sa dibdib ko. Hindi ko matanggap na ang taong ito, ang aking tito, ay ang nagdudulot ng ganitong damdamin sa akin, isang damdaming matagal ko nang inilihim sa sarili ko. Hindi ko maiwasang alalahanin ang mga babala ng aking isipan, ang mga hangganan ng tamang asal, ang mga panuntunan ng pamilya, at ang mga posibleng kahihinatnan ng aming ginagawa. Ngunit sa kabila ng lahat, tila ba ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang mahiwagang paraan na hindi namin mapigilan. Habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalakbay sa aking likod at balikat, naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan at ang pagsabog ng mga damdamin na matagal ko nang itinago. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa, at ang mga labi niya ay patuloy na naglalaro sa aking balat na nag-iiwan ng mga bakas ng kanyang pag-ibig. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa pagitan namin, isang bagay na lampas sa pisikal na atraksyon. Ito ay isang damdamin na nag-ugnay sa amin sa isang mas mataas na antas, isang damdaming hindi ko mapigilang sundan kahit na alam kong mali ito. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, ang aming mga katawan ay nagiging isa, at ang mga hangin ng pagnanasa ay pumapalibot sa amin. Ang bawat halik, bawat haplos, ay nagdadala sa amin sa isang mundo na puno ng init at pag-ibig na matagal naming hinahanap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mga tanong na kailangang sagutin, mga tanong tungkol sa aming kinabukasan, sa aming mga puso, at sa mga hangganan na aming nilampasan. Habang ang gabi ay nagtatapos, ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at wala kaming ideya kung saan hahantong ang lahat ng ito. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay mag-iiwan ng ganitong kalalim na epekto sa akin. Habang nakahiga kami ni Tito Elton sa kama,
ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa akin ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman, hindi maiwasan ng isip ko ang mga tanong na bumabagabag, ano ba talaga ang nangyayari? Paano ito nagsimula? At higit sa lahat, paano ito matatapos? Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha na puno ng pagod at kasiyahan, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling ito. Naramdaman ko ang isang halo ng pagkabigla at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata nang makita niya akong nakatitig. Parang may mga bagay na hindi niya masabi, mga damdaming tinatago sa likod ng kanyang katahimikan. Naisip ko rin kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi naganap ang gabing iyon. Kung ako lang ang nakauwi ng tahimik, kung ang mga hangganan ay nanatiling hindi nalalampasan, marahil ay hindi ko mararamdaman ang ganitong kalalim na emosyon. Ngunit ngayon walang balikan pa. Ang mga tanong sa isipan ko ay parang mga alon na paulit-ulit na dumadaloy, ano mang gawin ko, hindi ko sila mapipigilan. Paano kung may paraan upang ayusin ang lahat? Paano kung may pagkakataon pa upang balikan ang mga maling hakbang at itama ang mga ito? Ngunit alam ko rin na sa likod ng mga tanong na ito ay ang takot, takot na baka masira ang aming pamilya, takot na baka masaktan kami ng mga tao sa paligid namin at higit sa lahat. Takot na baka mawala ang taong mahal ko sa paraang hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ang puso ko ay patuloy na nagsisigaw para sa isang bagay, isang pag-asa na kahit may mga pagkakamali, may paraan pa upang maghilom ang mga sugat. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam ko lang ay ang gabing iyon ay isang malaking pagsubok, isang pagkakataon na kailangang harapin ng buong tapang. Habang nakahiga kami ni Tito Elton, nanatili akong nag-iisip, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Alam ko na ang kwento namin ay hindi pa natatapos, at ang mga susunod na araw ay puno ng mga hamon na kailangang pagdaanan. Ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito, kahit gaano man kahirap, dahil sa puso ko, alam kong hindi ko siya kayang palampasin. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magtatakda ng isang kakaibang yugto sa buhay namin ni Tito Elton. Ngunit habang ako'y nag-iisip ng malalim, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang bumalot sa amin. Habang nakahiga kami sa kama, na para bang nagtatago sa mundo mula sa lahat ng problema, bigla niyang ibinuka ang mga mata ng malawak at sa isang iglap ay bumangon. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng kakaibang sigla, ngunit may halong kalituhan at pag-aalinlangan. Maya, mahina niyang bulong, ngunit may tinatagong tindi sa boses. Kailangan nating pag-usapan ito. Hindi ko maintindihan sa una kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa bintana at nagdulot ng kakaibang lamig sa kwarto. Ang damdamin ko ay naghalo, takot, pag-asa at pag-aalala. Anong ibig mong sabihin, Tito? Tanong ko nang may pag-aalangan, pilit kinokontrol ang nanginginig kong boses. Ngunit sa halip na sumagot siya ng diretsyo, inalis niya ang mga unan sa tabi namin at dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Hindi ito pwedeng itago pa, sabi niya, habang tumitingin sa malayo, tila ba may kinakausap sa kanyang isipan. May mga bagay akong kailangang sabihin, mga bagay na matagal ko nang tinatago. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng parang kidlat. Ano kaya ang mga lihim na iyon? Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin? Bakit tila may mga bagay na mas malalim pa kaysa sa nakikita ko? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong parang ang mundo ay umiikot ng mabilis, at ako'y naipit sa gitna ng isang bagyong hindi ko inaasahan. Ang mga damdamin kong dati puno ng pagnanasa at pag-ibig ay unti-unting napapalitan ng takot at pag-aalinlangan. Paano kung hindi natin kaya ito, Tito, bulong ko, habang pinipilit na huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng magpanggap na wala itong nangyari, Maya. Kailangan nating harapin ang katotohanan, kahit na ito'y mahirap, sagot niya. Sa puntong iyon, naramdaman kong ang lahat ng aking mga takot at pag-aalinlangan ay nagsisimulang magtagal. Ang gabing ito ay hindi na lamang tungkol sa aming dalawa. Ito ay simula ng isang malalim na usapin na maglalantad ng mga lihim, mga pangarap at mga pangamba. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko na kayang bumalik sa dati. At kahit gaano man kahirap ang darating, handa akong sumabak sa laban, para sa aming kwento na puno ng mga lihim na kailangang tuklasin.
Hindi ko pa rin makalimutan ang sandaling iyon nang tuluyan nang nagbukas si Tito Elton ng mga salitang matagal niyang itinago sa dilim ng kanyang puso. Ang lamig ng hangin sa kwarto ay parang sumasalamin sa bigat ng mga salitang kanyang ibubulong. May isang bagay akong kailangang sabihin, Maya. Isang lihim na matagal ko nang tinatago, at hindi ko na kaya pang itago pa, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo ng pagsisisi at pag-aalala. Naramdaman ko ang buong katawan ko ay nanlalamig, ngunit pilit akong nanatiling matatag, pinipilit unawain ang bawat salita na bumabagsak mula sa kanyang mga labi. Ano iyon, Tito? Tanong ko nang maihalong takot at pag-aasam na malaman ang katotohanan. Hindi ko lang basta bisita sa bahay natin ang dahilan ng pagdating ko, ani niya, na tila ba sinusubukang huluhin ang tamang mga salita. May tinatago akong malalim na dahilan bakit ako nandito. Ito ay hindi lang tungkol sa pagtutulungan o pansamantalang pahinga. Habang patuloy siyang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay hindi na itinago ang bigat ng kanyang dinadala. Maya, mahal kita. Hindi lang bilang pamangkin, kundi bilang isang babae na matagal ko nang minahal sa lihim. Parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang mga salita niya ay bumagsak sa akin na parang kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, kung paano haharapin ang damdaming biglang sumiklab sa puso ko. Ang gabing iyon ay naging saksi sa isang lihim na pag-ibig na matagal nang nakatago sa pagitan namin, isang lihim na ngayon ay naglalagablab na at hindi na kayang itago pa. Ang mga damdamiing dati kong inisip na pabigat, ngayon ay naging isang apoy na nagpapainit sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Pilit kong hinanap ang mga salita upang maipahayag ang aking nararamdaman, ngunit ang aking puso ay naglalaban sa pagitan ng kaba at pagnanais. Alam kong ang aming relasyon ay may mga hangganan na hindi dapat tawirin, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang pagkahumaling na ito. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa lihim, kundi tungkol sa pagharap sa mga damdaming matagal nang itinago, pag-ibig na mapanganib ngunit tunay, pagnanasa na mahirap talikuran, at isang pangakong kahit ano paman ang mangyari, hindi kami susuko. At habang ang mga salita ni Tito Elton ay patuloy na dumadaloy sa hangin, naramdaman kong ang aming kwento ay nagiging masalimuot at puno ng mga pagsubok, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito, dahil sa puso ko. Alam kong ito ang tunay na pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko matanggap ang biglang pagbubukas ni Tito Elton ng mga lihim na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang mga salita ay tila apoy na sumiklab sa loob ng aking dibdib, isang apoy na nagpapasiklab ng damdaming matagal ko nang tinatago sa sarili ko. Ang gabing iyon ay naging isang pagsabog ng emosyon, isang bagyo na hindi ko inasahan, ngunit hindi ko rin kayang labanan. Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang bigat ng aming mga damdamin na naglalaban sa pagitan ng tama at mali. Ang bawat halik, bawat haplos, ay naging isang labanan ng kalooban, isang pagsubok sa aming mga puso at isipan. Ang mga hangganan na dati naming pinanghahawakan ay naglaho, at ang aming mga damdamin ay nagsimulang maglakbay sa isang landas na puno ng panganib at ligaya. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ang mundong dati kong kilala ay nagbago na, at ako ay natagpuan sa gitna ng isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa, at pag-ibig na hindi ko inaasahan. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ang bawat paghinga ay may kasamang pangamba at excitement. Ang kanyang mga salita ay patuloy na naglalaro sa aking isipan, mahal kita. Ang simpleng tatlong salita na iyon ay nagdala ng isang bagyong emosyon sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon, ngunit alam kong hindi ko na kayang itanggi ang aking nararamdaman. Ang buong kwarto ay nagmistulang isang entablado kung saan kami ang mga aktor sa isang dula na puno ng drama at pagnanasa. Ang bawat galaw niya ay nagpapasiklab ng apoy sa aking katawan, at ang bawat tingin niya ay nagdadala ng kilabot na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung saan hahantong ang gabing ito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming kwento ay hindi na basta kwento ng pamilya. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na mapanganib, isang kwento ng mga lihim na kailangang harapin, at isang kwento ng dalawang puso na nagtagpo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang matulala sa init ng kanyang mga kamay, sa lambing ng kanyang mga halik, at sa lalim ng kanyang mga mata na nagsasabi ng isang pangakong hindi ko pa handang talikuran. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang paglalakbay na puno ng misteryo, pagnanasa, at pag-ibig na hindi ko pa nararanasan kailanman.
Habang unti-unting sumisilay ang unang liwanag ng umaga sa aming kwarto sa liliw, ramdam ko ang bigat ng gabing nagdaan, isang gabing puno ng lihim, pagnanasa, at mga pangakong mahirap unawain. Nakahiga ako sa tabi ni Tito Elton, ang katawan niya ay nakadikit sa akin, habang ang kanyang paghinga ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang hangin ay tila punong-puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Pinagmamasdan ko ang kanyang mukha, ang mga kilay na bahagyang nakatupi, ang mga labi na dati kong hinanap, at ang mga mata na ngayon ay maihalong init at dilim. Hindi ko kayang baliwalain ang mga nangyari, ngunit hindi ko rin alam kung paano haharapin ang mga susunod na hakbang. Ang aming kwento ay naging isang apoy na mahirap apulahin, at kahit anong gawin ko, ang apoy na iyon ay patuloy na sumisiklab sa loob ng aking puso. Isang bahagi ng aking isipan ay nagsisigaw na lumayo, na itakwil ang lahat ng ito bilang isang malaking pagkakamali. Ngunit ang puso ko ay may sariling pakikipaglaban, isang pakikipagniig na nagsasabi na hindi ko siya kayang pakawalan, kahit pa ang mundo ay tutol sa amin. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, naramdaman ko ang halimuyak ng kanyang pabango na bumabalot sa akin, at ang init ng kanyang mga kamay na patuloy na humahawak sa akin. Sa isang sandali, naramdaman kong unti-unting napapalibutan ako ng isang kakaibang kapayapaan, kahit na alam kong maraming pagsubok ang naghihintay sa amin sa labas ng silid na ito. Ngunit bago pa man kami magdesisyon kung saan patutungo ang aming kwento, narito ang isang tanong na kailangang sagutin, hanggang saan kaya kami handang pumunta para sa pag-ibig na ito? Anong mga hangganan ang kayang lampasan, at ano ang mga sakripisyong kailangang harapin? Habang pinisil niya ang aking kamay ng mahigpit, ang mga matang dati kong inilihim ay tumingin sa akin ng may pag-asa at takot. At sa loob ng puso ko, naramdaman ko ang isang pangakong hindi pa nasasabi, isang pangakong kahit ano paman ang mangyari, hindi ko siya pababayaan. At sa ganitong paraan, nagtatapos ang gabing iyon, ngunit nagsisimula ang isang kwento na puno ng mga lihim, pagnanasa, at pag-ibig na hindi pa natutuklasan. Isang kwento na maghahatid sa amin sa mga landas na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng mga pagkakataon para sa tunay na kaligayahan. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? Paano namin haharapin ang mundo na puno ng panghusga at takot? At sa kabila ng lahat, sino ba talaga kami sa mata ng tadhana? Hanggang sa muli, ang kwento namin ay patuloy na isusulat, isang kwento ng pag-ibig na mapanganib, ngunit tunay at walang kapantay.